guys! Welcome back to my channel, Wanderlust here once again. Kumusta naman ang bawat isa? I hope na ang lahat ay nasa mabuting kalagayan. Sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, kindly hit subscribe. Isama nyo na rin ang bell button para you're keep updated and notified sa next nating mga videos. So for today guys, andito tayo sa Grand Palace. Actually, isa ito sa mga pag pumunta kayo ng Thailand. This is one of a place na it's a must na kailangan puntahan. And meron silang entrance dito. 500 baht yung bawat isa. And by the way guys, meron pala silang dress code. So, hindi ka pwedeng pumasok na naka-sleeveless or naka-short. Kailangan naka-long pants ka at saka kung wala kang long pants, pwede kayong bumili sa labas. Maraming mga bilihan sa labas. Pero mas maganda na ready ka na, 'di ba? So kasi medyo mahal din yung mga nagbebenta ng mga pants sa labas. So bawal ang mag-sleeveless. Kailangan may sleeve yung damit sa mga babae. Pag naka-dress ka naman, dapat below sa tuhod yung haba ng yung dress. Ayun. So, dito tayo ngayon sa Grand Palace. Libutin natin ang buong lugar na ito. Actually guys, sa bawat building na ito, kanya-kanya itong istorya. So, I'm just gonna give konting background lang kung ano yung Grand Palace. So, yung Grand Palace Complex, it was established in 1782. It consists not only the royal residence but also number of government offices as well as the renowned temple of the Emerald Buddha. So andyan din yung Emerald Buddha. Actually guys, napakalapad nito because it covers an area of 218,000 square meter and is surrounded by 4 walls, 1,900 meters in length. So napakalapad talaga niya. Actually guys, meron silang mga designated na mga entrances at saka exit. Ayun. And after King Rama I ascended to the throne in 1782, ang palace na to ay na buo. So prior to this, yung istorya naman niya, the Royal Palace and Center of Administration had been located in Thonburi. Yung Thonburi naman is on the west bank of the Chao Phraya River. May mga various na mga reasons na kung bakit the king considered the former capital to be unsuitable and decided to establish a new capital on the other side of the river. So by his royal command, a new palace was built to serve not only as his residence but also as the site of administrative offices. So the royal compound has been known since then as the Grand Palace. So, yan ang istorya ng Grand Palace, kung paano siya nabuo. Andyan din sa loob yung Temple of the Emerald Buddha. So, samahan nyo kami guys. Let's explore this place. And let's enjoy this place. Talagang amazing. Maganda yung architecture. Very delicate yung pagkakagawa at very amazing yung pagkaka-maintain nila. So, maraming salamat sa inyong lahat dyan. Be with us, guys.
this is the Grand Palace. Ayan guys, so pa-exit na tayo. This is the last part. This is the exit. Maraming salamat sa inyong lahat dyan sa pagsama nyo sa amin. Thank you so much for keep on watching our videos. Maraming salamat sa inyong support. Hanggang sa muli. This is Wanderlust. And as what I'm always saying now, whatever you are doing in life, make sure that it makes you happy. Thank you and God bless everyone. Bye! See you on the next one.